What's up guys? Okay, andito tayo sa Høyanger, Norway. Magkuha tayo ng draft survey gamit yung MRD natin. So tutulungan ko si Chipmate kaysa sa maglambitin siya. Negative yung tubig natin doon sa dagat. Alright, baka ito na yung pinaka last ko na draft survey dahil pababa na ako sa next port doon sa Ardalstanjin. Ang hirap i-pronounce ito mga puerto nila guys. So okay, bababa na tayo. Draft survey tayo. Sir, I go down about 20 minutes. I will take draft survey. Nice. Yeah, I will help the chief officer because you know seawater there is very cold, so Yes. I will use this one. Yeah. Okay. Nice. Yeah. Nice This to- is this is also useful for taking photos with our ship's hull. This is you made this. Yeah, I made this one by myself. You can sell this pattern. Yeah, I already make it like that. Sell about 300 plus. I think yes. Okay, thank you. Yes. Oh. Sino makakuan be? Siguro. Ay, ikaw na. Special cameraman. Paano ba, sir? Naka-display na yan. Itong Oh, yan oh. Nakaharap na yan, naka-on na yan. Okay na. So doon tayo umpisa sa pupa, taas. Oh. Alright, so kukuha tayo dito ka. Kanina nakita ko kasi si Chipmate nagbasa ng draft, nakalambitin doon, napakadelikado dahil andito tayo sa Norway, napakalamig nito. Yes, almost negative na yung dry air temperature natin is about 1 degree. So almost na kung mahulog, napakadelikado no, napakalamig. Kaya ito yung purpose natin, kaya nagawa natin ito. So sige, wag na nating patagalin. Tamaan mo rin yung doon. Yun. 898 897 897, tingnan mo. 897. So basa natin sa suma 897. Right. So ganito lang siya kadali guys. So tingnan mo. Yun. Ganito siya kabilis. So yun, may bagong version tayo, version 6 at saka version 7. Yung 6 na gagawin natin ay mas maliit pa dito, mas magaan. Mga nasa kalahating kilo lang ito, 1 kilo ito. Yung gagawin nating 6 version natin is half kilo lang. Yung 7 version naman, ganun din, magaan, detachable na ito. Gawan natin dito ng magnet. Wala nang bolt dito. Insert na lang kabilaan para napakadaling i-assemble. Alright, punta tayo sa kabila. Sabi ko kanina, ito na yung pinaka last natin na draft survey dahil kami bababa na. Yun, ganun siya kabilis. Bilis yung basa. Nasa 896. 896.
896 yung estribor, yung upa, 890 yung pabor, 897, dito 96 estribor. Ano rin yung prinsipin? Tawag ni isang tao. Pahabol lang ako sila. Kuhanin ko lang. Dito. Yun, dito nakalambitin si Chipmate kanina oh. Kanina dito sa ladder. Tamaan mo rin tong ladder na yun. Yan, dito siya nakalambitin, so napakadelikado. Okay. Midship port side. Stay natin. Siya doon sa kanang kamera. Alright, kalawang na. 39.40. 39 chip. 839. 839 midship. Midship pabor. 839. So kung nakakangalay no, ulitin ko, i-retract natin to para yung konsentrasyon ng bigat malapit sa kamay mo. Kasi kung ando nasa dulo, mabigat. Yan. Okay, napakadali lang ano. So doon tayo sa estribor midship. Kung sakaling maka-encuentro tayo ng mga pinder na kuan nakaharang sa drop mark natin, kung manual lang natin tingnan sa mata doon sa berto mismo sa keyside. So mahirap, lalo na nakatungtong tayo ng pantalan, tapos yung pagbasa ng mata natin napakatirik, kaya mahirap talaga basahin. So ang advantage dito, kung mayroon kayong kamera, yung drop marks mismo at saka mata ng kamera naka-horizontal, so mabasa mo talaga ng maayos. So dito, so buti na lang, yan yung pinder, tamaan mo pinder. Minsan kasi yung drop marks natin, nagitna dyan, natabunan ng pinder, so mahirap basahin. So kung gamitin natin ito, ipababa ng ayos, mabasa talaga. Yun. 838. 838 estribor. Yun! Yun talaga. Suabe-suabe. Yun. Susunod ko lang yung gloves. So yung ano pala natin, yung latest version 6 at saka version 7, ibalik ko yung sinasabi nating left-handed at saka right-handed. Dahil ito, yan, left-handed to. Ibig sabihin, kaliwang kamay natin ang mag-coil, mag-lower at saka mag-hip up ng reel. Pag right-handed naman, left ang maghawak at saka yung mag-coil na kamay at saka lower, dito yung right natin. Yan ang ibig sabihin nun. So hindi lahat ng tao na gagamit nito ay always left-handed. So gaya sa akin, right-handed ako, pero yung design nito is left-handed. Alam nyo bakit? Dahil right-handed ako, ito yung dapat na hahawak sa buong weight nito, gaya nito. Kaya ang resulta nagiging left-handed. Pero ang totoo, dahil may bigat siya at saka nakakangalay,
ang kanan kong kamay ang maghawak sa buong bigat nito. So kayo naman kung left-handed, ang maghawak sa buong kamay dapat sa buong bigat ay yung left nyo. Pero baliktad yung rail, nagiging tawag dito left-handed. So yun, ibalik ko yun dahil version 4 ko yun. Maraming nag-request na kung meron bang left-handed o right-handed para makapili. Ibalik ko yun sa version 6 ko at saka 7. Alright. Mayroon din na akin na practice na pilot, sir. Sir, hintay ko na lang doon sa kontar sa... So, Pro 1 na tayo. Yun. 775 775 775. Okay, sir. So may problema ako sa cellphone ko. May display siya, connection sa camera, kaso lang hindi mag-record. Iwan ko anong nangyari. Last. Six 776. Alright. Doon nagtatapos yung maligayang araw. Ando na yung piloto. Makyat na. Sige Tip, ako na ka sir. Para makwinta mo Tip. Ay, itong kwan, sir. Yung sa bedroom na, sir. Sige, sige. Hawakan mo. Tutuloy na lang ako doon. Andun din yung kwan, sir. Yung density sample Oh, nandun din yung intermittent na kwan. sa midship. Yes, sir. Okay. So, yun. Napakasarap kung meron kayong ganito. Napaka-easy at saka super bilis yung pagbasa nyo ng draft. Alam nyo, hassle free to kasi magawa mo tong ikaw lang nag-iisa. Ngunit na tawagin si Maestro or EB para gamitin yung crane yan, sasakay sa basket dito sa midship banda at saka sa proa. May mga ganong senaryo. Lalo na sa pupa, dahil hindi makaabot yung crane number 4, gagamit na naman ng provision crane. Yan ang dati kong ginagamit. Napakadelikado, lalo na swell, talagang nag-swing-swing at pinalo-palo yung sakay ko na basket doon sa gilid ng hull ng barko. So napakadelikado talaga. Uulitin ko pala, no? Itong bagay na ito, matagal ko na itong gawa. Nung second meet pa ako, nakaisip akong gawin ito dahil yung kasama kong kapitan dati na Goryeo ay hindi sila magkasundo ng chief meet niya na Goryeo din. Siyang nagbasa doon sa Chittagong. Dahil doon siya nagbasa, mataba kasi, malaki. Hindi niya nakayanan siguro yung bigat ng katawan niya. Nahulog siya doon sa Chittagong at saka 4 knots yung kuryente, nahulog siya, na-missing talaga. Hanggang ngayon wala na, hindi na makita. Kaya sinabi ko sa sarili ko, pwede palang mangyari sa akin. Kaya ito, nakabuo ako. Binipis ito hindi lang para sa akin, kundi para sa atin lahat na mga taga-basa ng draft. Alright, huwag niyong kalimutan pala, no, sa munting channel ko na ito, i-like nyo, i-subscribe, i-click nyo yung all notification bell para ma-notify kayo sa mga panibago kong update na upload ng mga videos. Alright, hanggang sa sunod. Ito na yung last ko dahil next port, alis na kami ngayon. Pababa ako mga most probably sa December 8. Bakasyon na. So kita-kits tayo ulit, no? Hanggang sa sunod. Paalam. Peace out. Bye.